yung first slide natin. So, Ganoderma lucidum, we're all aware of Ganoderma lucidum. Yung unang slide, Joseph, please. Next slide. Yan. So, dito, I showed you all the names of Ganoderma because Ganoderma really holds a place in Asia pagdating sa traditional medicine. So, nakita natin, it's very popular not only in China. Sa Japan, they call it Reishi. Sa traditional Chinese medicine, sa China, they call it Lingzi. Sa Korea, they call it Yongji. And then Taiwan, they call it Lingqi. So they call it by so many names, pero lahat po yan is Ganoderma lucidum. Now, kung titingnan natin ang historical background, maganda din na makita natin, magkaroon tayo ng awareness. Kasi po, I try to deviate a little from doon sa ating sistema ng Ganotherapy with this presentation, you would notice. Pero ito po, alam natin lahat ito, na ang Ganoderma has been around, yung mushroom na yan, has been around for more than 2,000 years. At ang maganda po dito, siya ay documented sa mga ancient scripts, ay mga kasulatan. And then ang maganda po dito, maski daw yung images ng Ganoderma, nakikita sa mga arts way back 1400 AD. And usually, ito ay associated sa Taoism. Ang maganda po dito, nakita nila yung images ng Ganoderma extends beyond religion. Kasi maski sa mga paintings, mga carvings, sa mga furnitures, at maski sa mga women's accessories, nakikita po ang Ganoderma. So, ibig sabihin, matagal na merong awareness sa Ganoderma. It's not only because of its good medicinal value, kundi talaga ito ay symbol din ng power, symbol ng health. At kasi nung unang panahon, this is limited to the nobles, mga nobility. So this is also symbol, parang status symbol. Now, maganda sa Ganoderma, pagdating sa kanyang benefits sa kalusugan, next slide, makita natin, sige po, next slide. Listen yan. Ito makita natin, alam natin lahat ito, no? Yung unang description niya, nakita dito sa Shenong, si Shenong Ben Caojing. Ito siya yung nagsulat ng Classic of Materia Medica or known as the Shenong Herbal Classics. Dito una nagkaroon ng mga recorded accounts ang Ganoderma natin. At ito yung isang proof natin na talagang noong unang panahon pa lang talagang well endowed na ang Ganoderma with so much health benefit. Kaya siya ay na-record. And then next slide. Ito ay nagkaroon ng mga additional sobra. Atras ng konti. Yan. Ito yung ina-update nila yung Materia Medica. And then this update, nagkaroon ng supplementation dito sa Materia Medica noong 502 to 535 AD. Ito yung naging more popular and well-known as the first Chinese pharmacopoeia. So dito po sa publication na to, dito nakita yung mga magagandang gamit ng Ganoderma all throughout the world. So makikita natin, ang Ganoderma talaga ay naging popular. Hindi lamang ito sa Asia, kundi ito ay nagkakaroon na ng talagang popularity all throughout the world. So ano naging resulta nito? Na marami ang nakakita, marami ang naka-realize sa magandang pakinabang ng Ganoderma. Next slide. So ang nangyari po dito, marami ang nagkaroon ng interest na ito ay i-cultivate kasi ang problema dito, mahirap talaga siya hanapin sa wild. It's very difficult really to gather Ganoderma from the wild. So people began cultivating po yung Ganoderma para magkaroon ng access. So ang maganda po rito, kung titingnan natin yung global o yung worldwide usage, ito yung sinasabi nila, no? Way back yung studies nila ng 2000, more than 90 brands of Ganoderma products were registered and marketed internationally. Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng magandang, yung bang ingay. They were so interested with Ganoderma. At ito yung sinasabi isa sa mga statistics, kaya ako pinakita sa inyo to. Sabi niya dito, worldwide consumption is now estimated at several thousand tons and the market is growing rapidly. Although sabi niya, walang talagang recent publication, pero merong estimate yung annual market value na nasa
1,628 million. So, ibig sabihin, talagang marami na ang nagkaroon ng interest sa Ganoderma. So, nowadays, we are so fortunate because we have a company na talagang maganda ang binibigay sa ating tulong. So, we can benefit from Ganoderma. Now, tingnan natin muna, tutok tayo doon sa Ganoderma lucidum. Ano ba yung mga components ng Ganoderma? Why are people so interested? Bakit pa napakaganda yun sa kalusugan? Ano ba yung laman ng Ganoderma? Well, ito, I went out of my way to present to yung mga publications po ito. Ang base sa mga publications, ito daw ang component ng Ganoderma lucidum as a mushroom. Sabi dito, it contains 1.8% ash, yung pagka yung mga pinagtirahan, yung latak, 26 to 28% carbohydrates, 3 to 5% crude fat, and 59% crude fiber, and 7 to 8% crude protein. So, yan po yung general composition ng ating Ganoderma. May proteins, may carbohydrates, marami siyang fiber. That's why pag kinakain natin ang Ganoderma, maganda siya para sa ating bituka. Now, ito yung mga active compounds kung bakit maganda sa kalusugan ng Ganoderma. So, ano yung mga laman niya ng bioactive molecules? Nandiyan yung triterpenoids, nandiyan yung mga steroids, natural steroids, nandiyan yung mga phenols, nucleotides, ang mga glycoproteins, may polysaccharides. At ang maganda po dito, yung ating pong Ganoderma, meron siyang contents ng all the essential amino acids. So, ibig sabihin, kumpleto siya ng sustansya. At siya ay very low in fat content. Kaya ito po isa pinakamaganda dito, na mababa na siya sa fat at majority po ng taba o yung fats na sa kanya ay yung healthy fats, yung polyunsaturated fatty acids. So ito po isa sa mga nagbibigay o nagko-contribute sa health value ng ating Ganoderma. Now, ano pa magandang components nito? Next slide. Yung polysaccharide, ito yung pinaka-popular na alam natin based lalo na sa ating mga ganotherapy, yung polysaccharide, yung peptidoglycans at saka yung mga triterpenes. Ito po yung tatlo sa mga major component na maganda sa ating Ganoderma. Now, ang polysaccharide, kung titingnan po natin, next slide. Ayan, marami siyang naitutulong na identify nila yung kagandahan ng polysaccharide. Not only yung mga benefits niya, no? Mamaya pag-usapan natin yung mga benefits na mas detalyado, pero nakita nila maganda ito sa ating immune system, maganda ito sa ating panunaw, maski sa ating bituka, anti-inflammatory, at nakita nila, binreakdown nila, maraming mga naging pag-aaral, at ito yung nakita nilang mga breakdown ng mga laman ng polysaccharides. Isa sa pinaka-popular dyan, yung glucans, yung tinatanglang beta-D-glucan. Kung titingnan nyo yung mga ibang mga immune enhancers ngayon sa market, ay more on galing sila sa mga glucans. Kaya, ibig sabihin, mga polysaccharides din yan na pareho na meron ang Ganoderma. Sige, next slide. Now, gusto ko lang pakita sa inyo dito, yung ibang mga polysaccharide peptides, ito yung na-breakdown nila, na may mga portions ng Ganoderma, yung polysaccharides na maganda sa mga viruses, maganda sa immune system, at meron pa siya yung mga tinatawag natin na mga fraction na pwedeng makatulong sa pagpapalakas ng ating katawan, paglilinis ng ating katawan. Ito yung mga fractions ng polysaccharide. Just for your information. Hindi na natin pag-usapan ng malalim yan kasi medyo complicated. Pinakita ko lang po sa iyo just to let you know gaano kadaming polysaccharide ang laman ng Ganoderma. Now, next slide. Now, another good component, of course, familiar tayo lahat dito, yung triterpenes. So, based on studies, sabi nila, it contains or they have already found more than 120 triterpenoid compounds sa Ganoderma. Ang maganda po dito, it's still going on. So, ito po yung mga benepisyo ng triterpenes. Maganda siya sa ating mga pampababa ng cholesterol. At alam natin lahat, yung nagbibigay ng mapait na lasa sa Ganoderma natin is the triterpene. So, it gives the bitter taste sa ating Ganoderma. Okay, next slide. So, ano pa yung mga ibang components ng Ganoderma? We have also our organic germanium. Ito yung isa sa pinakamaraming component na laman ng Ganoderma. Sabi nila, more than 48
489 micrograms per gram of Ganoderma. So malaki ang content na organic germanium ng ating Ganoderma, and it is sinasabi nila ito ang responsable sa mga magagandang health benefit ng Ganoderma natin, lalong-lalo na pagdating sa mga bukol, pang-alis ng mga toxin sa katawan natin, at saka yung pagpigil ng pagkalat ng bukol sa ating katawan. So that is organic germanium. Ano pa yung mga ibang components? Next slide. Yan, mga nucleotides. Yan. Pinapakita ko lang po sa inyo kasi maraming laman yung ating Ganoderma. Nandyan yung adenosine mo, yung guanosine, inosine, lahat po yan ay makikita sa ating mushroom. Bioactive proteins, meron din yan. So, mga ergosterols, provitamin B12, D2, nandyan po sa Ganoderma yan. Ano pa? Next slide. Nandyan yung ating fatty acids, may riboflavin, may vitamin C, mayroong copper and zinc. Ngayon, importante sa ating katawan ng zinc kasi pinopromote lahat ng doktor yan because it also helps our immune system. And then yung selenium po, ito maganda ang selenium, lalo-lalo sa mga lalaki kasi ito pong selenium, ito yung nag-i-enhance na production ng ating mga male hormones. And then of course, kasama yung organic germanium. Now, punta tayo sa benefits. Kasi alam natin, maraming laman ng Ganoderma. That's why, kaya pala ang ganda-ganda niya sa katawan, hindi lang siya ordinaryong polysaccharide, triterpene, pero on top of your polysaccharide, triterpenes, and peptidoglycans, marami pa siyang magandang components. Kompleto siya ng amino acids, kompleto siya ng fatty acids, may vitamins. Now, ano yung mga benefits ng Ganoderma? Well, siguro medyo manibago kayo kasi medyo nag-deviate ako doon sa sistema ng Ganotherapy kasi gusto ko makita natin yung kagandahan. Now, merong magandang benepisyo ang Ganoderma pagdating sa ating mga brain cells at saka sa nerve cells. Kadalasan kasi kinokorrelate lang natin ito sa mga lion's mane, ano? Pero just to let you know, yung triterpenoids po natin o yung triterpene saka polysaccharide, pinapakita sa mga publications na to, mga studies, na nakakatulong din siya para palakasin o stimulate yung tinatawag na nerve growth factor. Para saan ba yung nerve growth factor na yan? Ito po ay para tulungan na magkaroon ng kalakasan at kalusugan, mag-develop yung mga nerve cells natin na nadadamage at saka humihina. So once na nagkaroon ng stimulation o magandang tulong sa nerve growth factors, ito po mga nerves natin na to, nagkakaroon siya ng yung protection. At saka yung neurooxidation, ito po kaya ko sinama yan, may mga pagkakataon kasi kagaya ng mga infection, may mga laman yung mga bakterya kagaya yung LPS, lipopolysaccharides, ito po ay sumisira sa mga nerves natin. Kung meron tayong Ganoderma, pinipigilan nito yung pagsira ng ating mga nerves. Kaya nga po, napakaganda sa preservation ng ating central nervous system, peripheral nervous system natin, yung nerve sa brain, nerve sa paligid ng ating katawan, yung paggamit ng Ganoderma. Kaya hindi naman tayo magtataka. When you start using Ganoderma, yung mga manhid-manhid natin sa katawan na yan, yung mga pananakit ng ating katawan na yan, talagang nababawasan. Ako po, one of the reasons kung bakit gustong-gusto ko yung Ganoderma, dati po kasi laging problema ko ang back pain. Pero since I've been using Ganoderma for the last 20 years or so, yung back pain po hindi na naging problema sa akin. And one of the benefits na nakuha natin yan is because of its good effect sa ating nervous system. Now, ito pa maganda. Ito nakita nila. Next slide. Ito isa sa mga common na mga gamit ng Ganoderma. Globally, recognize nila to yung kagandahan ng Ganoderma pagdating sa tinatawag nating chronic fatigue syndrome. Sa atin kasi sa Pilipinas, hindi tayo masyadong particular dito. Pero kung titingnan nyo po, yung mga signs and symptoms, maaaring nararanasan natin to, hindi lang tayo aware. Ano yung signs and symptoms ng chronic fatigue syndrome? Muscular pain o muscular aches. Nararamdaman nyo ba yan? Pagka kayo ay pagod na pagod, stress out, laging iniisip lang natin stressed. Pero minsan, yan yung lumalabas na problema, chronic fatigue syndrome. May konting dizziness, may headache, tapos nahihirapan matulog. Tapos kahit wala nang ginagawa, hindi makapag-relax. Tapos meron siyang tinatawag na irritability.
and dyspepsia, pati po yung ating sikmura. Alam natin yan. Sabi natin, ay GERD yan kasi na-stress ako. No? Pero kung pagsasama-samahin mo lahat yung symptoms na yan, ang tawag nila dyan ay chronic fatigue syndrome. So kung titingnan po natin ang chronic fatigue syndrome, may mga studies sila. Next slide. Ito yung maganda dyan. Ang isa sa mga pinakamagandang gamitin lang o pangtulong dyan, yung tinatawag nilang chronic fatigue syndrome o neurasthenia, may mga studies na pinigyan ng Ganoderma, yung ating mga test, yung sa study na to, yung isa 2 weeks, yung isa 4 weeks, at nakita nila, in the course of the study, merong improvement. So, ibig sabihin, malaki ang tulong nito sa ating pangangatawan, lalong-lalo na yung mga sobrang pagod, sobrang stress out, na akala nyo, nag-GERD kayo, napapagod lang kayo, na-stress kayo. Yung pala chronic fatigue syndrome na Ganoderma is very good in relieving chronic fatigue syndrome. Ang maganda dito, sabi niya, merong mga gumamit for 4 weeks, pero parang insufficient yung alleviation ng symptoms. Ibig sabihin, hindi masyadong sapat na mawala lahat ng simptomas. Anong sinasuggest? Ang kailangan daw po tuloy-tuloy na paggamit. Kaya siguro ako, malaki ang benepisyo ko dito and I can attest to this. Kasi po ako hindi pwede na walang Ganoderma. Pagka wala akong Ganoderma, mainit ang ulo ko, madali ako mapagod, hindi ako nakakatulog ng maayos. But if meron akong Ganoderma everyday, well, lahat ng mga nararamdaman ko na yan, parang binabrush out ko lang yan. Kahit na pagod ako, hindi sumasakit ang sikmura ko, hindi ako nag-acidity. Kahit pagod ako, I can accommodate good sleep. So, yun po yung sinasabi dito, na isa sa pinakamagandang benepisyo niyan ay pagdating sa chronic fatigue syndrome. Next slide. Ito pa. Sedation and sleep. So, nakita nila, ang Ganoderma pala talaga magandang pamparelax at saka pampaganda ng tulog. Pwede mo siya isabay sa melatonin, yung mga binibili natin sa butika dyan na pang-supplement din. So, maganda ito talaga pang tulong sa atin. Maobserbahan yan doon sa mga gumagamit ng Ganoderma. Masarap talaga ang tulog pagka ikaw yung naka-Ganoderma. Okay? Ito, gusto natin to. Next slide. Cardiovascular health and blood flow. So, lahat naman tayo talagang concerned sa ating puso, concerned sa daloy ng ating dugo. One of the good benefits of Ganoderma based on sa triterpenes, kasama na adenosine dyan, tsaka yung polysaccharides, is yung effect niya para pigilan yung pagbubuo o pagkukumpul-kumpul ng ating platelets. So napipigilan niya yung pamumuo ng dugo sa ugat. Now, ito po yung may magandang protection sa atin, lalong-lalo na po ngayon. Sa panahon ng pandemya, isa sa nakikita nilang complication, doon sa mga tinatawag nilang merong mga comorbidities. Ibig sabihin, pag nagka-COVID ka, tapos may high blood ka, may sakit ka sa puso, isa sa delikado dyan ay yung mamumuo yung dugo sa loob ng ugat. Kaya daw pala yung ibang nagkakaroon ng COVID, ang kinakamatay nila hindi yung pneumonia, kundi yung atake sa puso. Because ito isa sa mga bad effects ng infection, nagkakaroon ng pamumuo ng ugat, ng dugo sa loob ng ugat. Well, good thing if you're taking Ganoderma regularly, pinipigilan daw po niya yung pamumuo ng dugo sa loob ng ugat. So ngayon, pagka ikaw ay naka-Ganoderma, meron kang konting proteksyon kung sakaling ikaw ay may high blood, may sakit sa puso, at magkaroon ka ng COVID infection. So ito po yung maganda rin. So hindi naman natin kailangan magka-COVID, but still, kung maganda ang pagdaloy ng dugo dahil hindi siya namumuo, hindi siya nagbabara, lalong-lalo na po kung tayo medyo nasa upper years na ng ating buhay, yung mga ugat po natin dyan, hindi na siya ganun kapatent, hindi na siya ganun kaganda ang butas, ang opening niya. So maganda po na yung daloy ng dugo is free-flowing. Mas malabnaw siya ng konti at mas magiging maganda ang blood circulation natin. At alam naman natin, pag maganda ang blood circulation, yung buong trabaho ng ating katawan po natutulungan yan. Because sabi nga lang, nasa dugo lang yan. Ang dugo po ang nagdi-distribute ng lahat ng sustansya sa ating katawan. So it's very important na lahat ng parte ng ating katawan nararating ng dugo. At ang dugo din po ang nag-aalis ng dumi. So blood flow is very important. Now ito pa maganda. Next slide. Kasama sa cardiovascular health, hindi lang yung ganda ng pagdaloy ng dugo at saka yung hindi pagbabara sa ugat,
Ito po yung cholesterol. So alam natin na isa sa pinakaayaw ng mga doktor yung mataas ang cholesterol. Kasi po pagka ikaw ay may high blood, may diabetes ka, malamang kasama na dyan ang mataas ang cholesterol, tumataas po yung risk na magkaroon tayo ng mga tinatawag na komplikasyon ng high blood at sakit sa puso, nandiyan na yung heart attack, nandiyan na yung stroke. Bakit? Ang cholesterol po is known para siya yung nagbabara sa ating mga ugat. Na maganda po dito, yung mga components po ng Ganoderma natin, makita nila based on studies, meron po siyang effect para pababain at pigilan ang pag-iipon ng cholesterol sa ating katawan. So ang Ganoderma po in general is a very good supplement to help us lower down cholesterol sa ating katawan. Siyempre, kasama na rin po dyan ang ating healthy lifestyle, yung tamang pagkain natin. Hindi naman po porke naka-Ganoderma tayo, ay pwedeng tayo mag-liempo everyday. So kasama din po dyan yung tamang pangangalaga sa ating katawan, kasama ang good diet. But with the help of Ganoderma, we can somehow give some control o magkaroon tayo ng konting control sa dami ng cholesterol sa ating katawan. At saka maganda po dito, based sa mga studies na obserbahan nila, hindi lang merong enzyme sa Ganoderma o yung natutulong yung enzyme para mapigilan yung pag-absorb ng cholesterol na kinakain natin, nakita pa nila na yung ating dumi, pagka nag-Ganoderma ka, maraming tumatapon ng mga taba o cholesterol. So yun po yung kasama dito sa ating pagkain ng Ganoderma. It's really very good para sa ating puso kasi yung cholesterol nababawasan. Now, bukod sa ating cholesterol at saka ano pa yung isang maganda sa ating kalusugan? Not only your heart, not only your blood circulation, hindi lamang yung nerves natin, isa sa pinaka-importante is yung ating immune system. So, yan po yung lagi nating pinopromote, di ba, sa Ganoderma. Maganda ito pang tulong sa ating immune system. Now, may mga konting publications din ako na isinama dito sa ating presentation so that we can see, hindi lamang po tayo sa usapan nagkakaroon ng ganitong awareness, kundi maski po yung ibang tao sa ibang bansa na nakikita nila at na-appreciate nila yung benefit ng Ganoderma. Ito po yung tungkol sa ating immune system. Sige, next slide. So, isa sa magandang benepisyo ng ating Ganoderma is sa ating immune system. Next slide po. Yan, inflammation and immunology. So, isa sa pinalalakas daw ng ating Ganoderma pagdating sa kanyang benepisyo at saka epekto sa ating immune system, yung natural killer cells natin. Meron po tayong immune cells, ang tawag ay natural killer cells. Ito pong natural killer cells na to, ay meron siyang tinatawag na cytotoxicity. Nalalason niya o napapatay niya yung mga cancer cells at saka tumor cells. So ang maganda po dito, isa siya sa mga ginagamit ng ating katawan para mapigilan ang pagdami o pagkalat ng cancer. Kaya nga sabi nila, ito yung isa sa mga pangtulong sa tinatawag nating metastasis o yung pagkalat. Kaya ang tawag nila, NK or natural killer cells tend to be seen as anti-metastatic. Pinipigilan niya yung pagkalat ng ating mga cancer cells. So makikita natin dito na through Ganoderma, natutulungan niya mapalakas yung ating mga natural killer cells. Okay. Hindi lang po natural killer cells. Next slide, yung macrophages. Next slide po. Yan. Yung macrophages po, pinakita nila dito. Alam naman natin macrophages, kung meron tayong natural killer cells na pag dumidikit siya sa mga tumor cells, natutunaw siya, meron naman tayong mga macrophages na may mga remnants, kinakain niya. Parang Pac-Man. Yung mga hindi magandang tumubo ng mga cells o kaya mga remnants ng mga natural killer cells na nasira na kinakain ng macrophages yan. Pero ito yung magandang nakita ko sa publication. Meron din palang magandang effect yung ating macrophages pagdating sa mga atherosclerotic buildup. Alam niyo po ba yung atherosclerotic buildup? Ito po yung pagtigas ng mga ugat natin. Kaya nga po, pagka malakas ang epekto sa ating immune system, pati yung macrophages, hindi lang cancer cells ang kanyang
tinutulungan. Pero pati po yung mga nasirang layers ng mga ugat natin, natutulungan niyang alisin yung mga debris. Kaya ito po nakakatulong din sa ating puso. So meron siyang tinatawag na extended cardioprotection. Bukod sa immune cells natin, natutulungan din niya na maayos yung mga ugat na mga nanigas na, na mga nasira na. Then ang maganda po dito, aside from your natural killer cells at saka yung macrophages, meron siyang effect sa tinatawag na T cells natin. Itong mga T cells natin, ito naman yung involved sa ating mga antibodies. Yan. So, ibig sabihin, yung kabuuan ng ating immune system, pagka nakaganoderma ka, pamula doon sa natural killer cells, sa mga macrophages, at doon sa mga cells na involved sa formation ng antibodies natin, natutulungan lahat ng ganoderma yan. Kaya overall po, pagka naka-RGGL tayo, naka-ganoderma tayo, yung pong ating resistensya para lumaban sa sakit, hindi lamang infeksyon yan, hindi lamang yan bakterya, kundi maging sa mga nag-uumpisang bukol na maaari maging cancer, na puprotektahan po, natutulungan yung ating katawan na mag-overcome. Now, ito pa maganda. Gusto ko makita natin. Yung effect ng ganoderma natin sa muscles natin at saka yung endurance natin, physical performance. So, pinakita nila dito based on studies, although these are animal studies, 500 milligrams per kilogram body weight, nabigay mo ng Ganoderma lucidum, napigilan niya o na-improve niya yung exhaustion time, yung mabilis na pagod, yung oras ng pagkapagod. Ibig sabihin po, pagka ikaw ay gumagamit ng Ganoderma, hindi lang maganda sa iyong nerves, hindi lang maganda sa daloy ng iyong dugo, hindi lang maganda protection sa iyong puso, pampababa ng cholesterol at tulong makabawas sa bara sa ugat, hindi lang maganda sa panglaban mo sa mga tumors, sa cancer cells, nakita nila pati yung resistensya mo para hindi ka madaling mapagod. Kasi natutulungan nilang gumanda yung trabaho ng ating muscles, skeletal muscles. Bukod doon sa magandang trabaho, natutulungan nilang mag-relax ng maayos yung ating muscles. So kung titingnan po natin yung overall physical endurance natin, yung kakayahan natin magtrabaho, yung lakas natin, nararamdaman natin yan whenever we use Ganoderma. Kaya hindi po nakakapagtaka yung iba dati na hindi masigla, na medyo nangihina. Pagka naka-Ganoderma tayo, nararamdaman natin yung improvement ng ating kalakasan. And then, maganda pang benepisyo ng Ganoderma, next slide, ay yung ating sa hormonal effect sa atin. Now, isa sa pinakamaganda, although sa mga babae, nakakatulong siya makaayos ng hormonal balance, gusto ko makita natin to sa mga lalaki. Nakakatulong po siya na makababa. Although hindi ito masyadong significant, ibig sabihin, kailangan pa ng maraming mga clinical studies, pero may indication siya, yung tinatawag na PSA. Ang PSA po, ito yung marker sa mga lalaki tungkol sa prostate. Pag mataas po ang PSA, ibig sabihin may problema ang prostate natin. Alam niyo naman ng mga lalaki, pag umida ng 35 pataas yan po ay lumalaki na yung prostate, namamaga ang prostate. So nakakatulong din po ito kasi meron siyang effect sa androgen activity. So ibig sabihin, pagka over ang androgen activity, pwedeng mag-result ito sa paglaki ng ating prostate. So natutulungan ito ng ating Ganoderma na medyo makontrol niya o ma-modify niya o tawag dito yung ma-modulate niya yung androgen activity natin. So maganda po ang overall effect niya sa hormones ng babae, ganun din po sa lalaki, lalong-lalo na po sa aging males kasi yung prostate, yan yung isa sa mga problema ng ating Ganoderma. Now, ito pa maganda. Next slide. Yung effect ng ating Ganoderma pagdating sa absorption ng glucose. Ano pong benepisyo natin dito? Well, ito po dito nakikinabang yung mga may problema sa sugar. Diba? Kaya pagka tayo ay nag-Ganoderma, nakakatulong ito mag-improve yung ating sugar. Natutulungan niya ma-break down yung ating mga kinakain ng mga carbohydrates into simpler sugar para madaling ma-absorb ng ating katawan at
nakita nila dito na yung effect niya sa pancreas natin, na stimulate niya din ng insulin release para mas maging maganda yung paggamit ng asukal na bin-breakdown niya. Ano ibig sabihin po nito? Ibig sabihin yung kinakain natin na mga carbohydrates, kailangan yan basagin ng katawan into simpler sugars, natutulungan ng Ganoderma yan. Now, para yan ay ma-absorb ng katawan ng mas maganda, kailangan insulin. Nakita nila based on studies na ang Ganoderma may effect din sa ating pancreas para i-stimulate niya ang magandang release ng insulin. Anong overall effect nito? Nagiging maganda po ang utilization natin ng sugar. Maganda, nagagamit ng ating katawan yung sugar, kaya mas may energy tayo. At the same time, yung mga mataas ang blood sugar na may mga diabetes, nakakatulong siyang makapag-control ng diabetes. Of course, this is together with your medication. Hindi po tayo considered as medicine, tayo po yung supplement. So, ang maganda lang po dito, if we take your Ganoderma together with your medication, matutulungan po niya na mag-improve yung ating mga sugar levels, lalong-lalo na for those who are diabetic. Ano pa? Well, ito naman maganda. Next slide. Yung ating mga atay. Yan. So, nakita nila ang Ganoderma ay meron siyang magandang protection for our liver. Hindi lang po sa ating mga atay na maging malusog, kundi ito'y protection niya even doon sa mga substance na pwedeng lumason o sumira sa ating atay, mga industrial waste, nandiyan yung carbon tetrachloride, ang mga benzopyrene. Yung mga benzopyrenes natin, yung mga nasa mga plastic, sa mga tinatawag nating solvents, yung sa gasolina, yan. Yan po, pag na-absorb ng ating katawan, sisirain niya yung ating atay. So your Ganoderma can help protect the liver from that. At hindi lang po yun, maski sa mga bacterial infection, lalo-lalo na yung mga mycobacterium. Ito po yung parang bacteria ng TB na pwedeng sumira sa ating atay. So dito po, natutulungan po ng Ganoderma ay yung ating atay na maprotektahan para ito ay hindi ma-infection. At maganda po dito, maiiwasan din ng ating atay o makakaiwas yung ating atay na tubuan ng mga tumors. Kasi ito isa sa pangit ng mga tumors. Pagka nagkaroon ka ng bukol sa atay at ito'y cancerous, sabi nga nila, once kumalat sa atay, bilang na ang mga araw mo. So maganda po, may protection tayo sa ating atay. Now, nakita din nila based on studies, next slide, na ang Ganoderma po, aside from all this protection, meron siyang effect sa mga viruses. Meron siyang viral effect o may antiviral effect. Ito po specific sa mga studies, isa sa mga nakita nila, nakakatulong siyang makabawas ng replication o pagdami ng hepatitis B virus. So, protection pa rin sa ating atay niya kasi tinatamaan ng ating atay ng hepatitis B virus yung ating atay. Ano pa yung nakita nilang based on studies na nakakatulong na masuppress o natutulong isuppress na ating Ganoderma ay yung tinatawag na mga herpes simplex na mga viruses, type 1 at saka type 2. Ito pa yung mga singaw-singaw sa ating mga labi, singaw-singaw sa ating mga ibang parte ng katawan. Yan po yung nakita nila sa mga ibang mga viruses na natutulungan na masuppress ng ating Ganoderma. Ito pa maganda. And one of the things na nakita nila is that meron itong magandang inhibitory effect o pangpigil sa pagdami ng HIV virus. So kung titingnan po natin talagang ang Ganoderma ay maganda, maraming benepisyo sa ating katawan. Yung pinakita ko sa inyo ay just some of the benefits. Hindi pa po yan yung kabuuan lahat kasi kung gagamitin natin ang Ganoderma, mararanasan po natin yung magandang kabuuan na epekto niya sa ating katawan. Now, gusto ko lang makita natin itong next slide. Sige, next slide. Yan. Ito po yung awareness ng global consumption ng Ganoderma. Basahin ko po sa inyo. Sabi dito, Ganoderma lucidum is a well-known Asian herbal remedy with a long and impressive range of applications. Global consumption of Ganoderma lucidum is high, and a large increasing series of patented and commercial available products that incorporate Ganoderma lucidum as an active ingredient are available as food supplements.
So, nandiyan na yung mga extract. So, ibig sabihin, sa market daw po, lumalaki na ang awareness sa Ganoderma at maraming mga products na napatented commercially na naglalaman ng Ganoderma. Nandiyan yung mga capsules, creams, hair tonics. Ibig sabihin, maski sa mga healthcare at saka beauty care, meron ng mga Ganoderma. So, yung growing popularity daw ng Ganoderma, yung composition, yung cultivation, at saka yung mga reputed effects are being carried out, and there are data that support its positive health benefits. So, ibig sabihin, yung gamit niya, yung kanyang pagkukultivate, at yung mga nilalaman niya, sinusuportahan nito yung mga magandang benepisyo sa ating katawan. Ano yung mga magandang benepisyo? Including anti-cancer effect, pagganda ng blood glucose, anti-oxidation or antioxidant benefit, antibacterial, antiviral, protection sa liver at saka gastric injury. Now, ang kagandahan po dito, ito po ay nagkaroon na ng awareness. Lahat ng tao sa buong mundo, karamihan sa tao sa buong mundo, mga bansa sa ibang mundo, aware na dito. Kaya nga po, ang importante dito ay yung maayos na pag-cultivate, maayos na pag-manufacture, at maayos na pag-market ng Ganoderma. Diyan po tayo merong malaking lamang sa DXN because sa DXN po, yung Ganoderma natin, we are the ones who cultivate our Ganoderma. So pagdating sa quality po ng Ganoderma, sigurado tayo. Lalong-lalo na po pagdating sa composition, sa nilalaman niya, sigurado po tayo. Ang importante lang po dito, dapat ma-present natin siya ng kompleto, holistic. Ibig sabihin, hindi tayo lumalabag doon sa itinakda ng batas na dapat nating i-present o gamit ng ating Ganoderma. So ang maganda po dito, kung maipipresent natin ating Ganoderma ng maayos, lahat po ng mga benepisyo na sinasabi at nakita nila sa Ganoderma, mapapakinabangan po nung ibang tao pa na hindi nakakaalam. So, ito po yung kagandahan natin. Sa Ganoderma, ang DXN po, we have our flagship product, yung RGGL. Next slide. Yan. Ito siguro kilala nyo na lahat yan, di ba? RGGL, Reishi Gano is your adult mushroom, Ganosylium is the younger mushroom. Now, in combination po, nasa sa kanya ang lahat ng sinabi kong nilalaman ng Ganoderma kanina. Nandiyan triterpenoids, polysaccharides, amino acids, riboflavin, zinc, selenium, lahat po yon. When you take your RGGL, kompleto po yan. Kaya ito pong Ganoderma natin, kung titingnan natin, we should take it every day. Ako po, I'm taking almost 5 to 6 pairs every day ng RGGL. Hindi po ako pwede nang walang RGGL. Ito rin pong RGGL ang nakatulong sa mga anak ko to overcome yung kanilang asthma. Maski mga allergies nila, yung skin asthma nila, kasi ito po ay may effect sa ating immune system and allergy is an immune response. At ang maganda po dito yung panglaban sa bakterya. Yung pong anak ko dati na merong primary complex na hindi mapagaling-galing ng ordinary medicine o western medicine. Nung tinulungan ko ng Ganoderma through RGGL, nagulat po ako kasi na-resolve yung kanyang primary complex in less than 3 months. So talaga kung titingnan natin, this is a complete supplement. Kaya nga po ito yung flagship natin. Ito yung pinakamalakas natin na supplement. No? Huwag nating kalimutan yan. Let's use it every day para sa ating kalusugan. From your nervous system, to your blood circulation, to your heart, sa ating liver, sa ating panunaw, yung kabuuan ng ating katawan, yung immune system natin, panlaban natin sa mga sakit, at saka panlaban natin sa cancer, lalong-lalo na ngayon, pandemya, dapat malakas ang immune system natin. We should always be sure that we take our Ganoderma, our RGGL every day. Now, ito pa magandahan. Sa DXN, hindi lang tayo binigyan ng RGGL, which we can drink as capsules, binigyan pa niya tayo ng beverages na sinamahan niya ng Ganoderma. Next slide. So, we have our Ganoderma in coffee. Yan, di ba? So, ang kagandahan po ng Ganoderma, pag ito ay nilagay mo sa kape, mas lalo hong gumaganda yung benepisyo ng kape. Sapagkat alam ko naman natin po, halos karamihan ng tao sa buong mundo nagkakape.
mas malaki ang consumption ng kape. Ang coffee is one of the tinatawag nating international beverages na kahit saan ka magpuntang lugar, merong kape. Lahat ng tao, almost all walks of life nagkakape. Maging hari man yan, maging mayaman yan, maging milyonaryo yan, maging mahirap yan, lahat po nagkakape. Now, ang kagandahan po sa ating Ganoderma, pag hinalo mo sa kape, yung pong pangit na resulta o pangit na benepisyo o pangit na epekto ng kape, natutulungan niyang mapigilan ng konti. Lalong-lalo na po yung caffeine effect. Kaya nga po sa ating mga nagkakape dyan, if you take your coffee na merong Ganoderma, instead na magpalpitate kayo, instead na kayo ay mapuyat, because of the components, lalong-lalo yung adenosine, ito po yung nakakatulong na magpakalma na hindi tayo magpalpitate. Kasi po yung ating katawan may adenosine, lalong-lalo sa mga brain centers natin. Pag ikaw ay nagkape, yung caffeine po ng coffee, inaagaw niya yung pwesto ni adenosine. Kaya tayo nagpapalpitate. Kasi si adenosine po nag-i-enhance ng tulog natin yan, nagpapakalma sa atin. Pag na-displace mo siya, naalis mo siya sa pwesto niya dahil tinulak siya palabas ng caffeine, inaagaw yung pwesto niya, ang caffeine po stimulant. So, imbis na makalma ka, magkakaroon ka ng mga palpitations at gising ka. Now, dahil yung kape po natin may Ganoderma at may kasamang adenosine yan, yung pong kahit po may caffeine yung ating coffee, hindi po niya maitulak effectively yung adenosine sa ating neuroreceptor sa ating brain. Kaya nga po, nangingibawa pa rin yung effect ng adenosine. Kaya kahit magkape ka, nandun yung sigla, pero kaya mo siyang itulog. Kaya mo siyang i-relax. That is the benefit of putting Ganoderma in your coffee. Now, meron din tayong beverage na kakao na merong Ganoderma. So, dito lalong na-enhance po yung kagandahan ng kakao. Kasi kagaya ng pinag-usapan natin kanina, ang Ganoderma also affects yung ating nerve cells. Pag nagkakao ka po, maraming magandang effect ng kakao. Next slide. Sige, next slide. Yan. Pagka may Ganoderma na, may kakao pa, lalong maganda ang tulong nito sa ating brain. It helps protect your brain. It improves blood circulation to the brain. So, ibig sabihin po, pagka iniinom natin yung beverage natin na kokoshi, may kakao na, may Ganoderma pa. Maganda yung benefit, hindi lang sa buong kalusugan ng ating katawan, pero maski sa memory po natin, maganda po yan because it improves brain function. And then, ito pa maganda. Ultimo yung pangsipilyo natin, yung ating toothpaste. Nilagyan ng Ganoderma ni DXN. Next slide. Yan. So, kagandahan po dito sa ating toothpaste na nakakatulong ito na makapigil ng tinatag nating tooth decay. Kasi po, yung bakterya na gumagawa ng ating pagkabulok ng ngipin, yung tinatag nating Streptococcus mutans, in the presence po ng mga asukal, mga food debris, pag nag-react po siya sa laway natin, magpuproduce siya ng acid. Kasi meron siyang enzyme, yung glucosyltransferase. Ito po yung katulong ng bakterya para mag-produce ng acid. They found out na pag may Ganoderma lucidum doon sa toothpaste mo, napipigilan niya itong enzyme na to. Kaya si bakterya hindi na siya makaproduce ng acid. So kung walang acid po, wala nang susunog sa ating ngipin. Alam niyo po naman yung purpose ng mga toothpaste natin na may fluoride. Ang fluoride po is simply there to harden the enamel para hindi masunog ng acid. Kaya lang po, syempre, ang fluoride bawal sa mga bata kasi po yan ay pag nalunok nila lason. Ultimong sa aso, bawal po ang fluoride. Kaya yung mga may asong alaga, pagka kayo nagtututbrush ng mga ngipin ng aso ninyo, bawal po yung may fluoride. Kaya nabibili nyo sa mga vet na mga toothpaste mahal kasi wala silang fluoride. Tayo po sa DXN, we have a toothpaste that does not contain fluoride but instead Ganoderma. This prevents po yung acid formation ng bacteria sa bibig. That's why napipigilan niya ang tooth decay. So magandang benepisyo ito. Ang kagandahan po dito since Ganoderma is a natural herb, kahit malunok mo siya, hindi siya lason kagaya ng fluoride. Now, ito po yung last but not the least na slide. This is a slide that shows, next slide. This is a slide that shows na ngayon po ginagamit na rin ng Ganoderma, lalong-lalo na sa ating balat. Well, one of the studies na pinakita nila dito is yung pagpigil ng tinatawag na skin cancer na melanoma
natutulungan pigilan ng Ganoderma yung pag-produce ng tinatawag na melanocytes, yung cells na nagpo-produce ng melanin. Now, ang nakita nila, kung gagamitin mo naman sa balat, yung Ganoderma na wala namang may cancer sa balat, walang melanoma, kundi talagang normal lang, natutulungan din niyang mabawasan yung melanin production. So, ibig sabihin, pag nababawasan po yung melanin production, nakakatulong po ang Ganoderma in long-term use na medyo maging maputi yung ating balat. So, meron din siyang konting whitening effect. And they found out na pagdating sa skincare, isa po ang Ganoderma sa pinakamagandang mag-hydrate ng ating skin. Kaya hindi po nakakapagtaka pagka kayo ay user ng Ganoderma, pati po yung skin ninyo mukhang bata pa rin. Diba? So, kung titingnan po natin in overall, and I hope na meron kayong napulot sa aking pinisent sa inyo ngayon, ang Ganoderma po is really wonderful. Kaya nga, wonders of Ganoderma. Ginamit po ito for a long time, more than 2,000 years ago. Ginagamit pa rin po hanggang ngayon. Way back then, ito ay available lang sa mga nobles, yung mga nasa royalty. Pero ngayon po, because of companies like DXN, ang benepisyo po ng Ganoderma, the wonders of Ganoderma ay available na po para sa ating lahat. Tutulungan po ang ating kalusugan overall, pamula sa nerves natin, blood circulation, sa heart, sa liver natin, sa immune system natin, panlaban natin sa mga infeksyon. Hanggang po sa mga beverage na iniinom natin, it can make them better. At ang maganda po ngayon, makikita natin, hindi lang po yung pangloob ang kayang tulungan ng Ganoderma, pati po yung panlabas, skincare. So, yan po yung wonders of Ganoderma, and I hope na meron po kayo napulot sa ating presentation today. So, with that, good morning and thank you very much. Who can consume and use DXN products? Since DXN products are natural health products, they are suitable for all categories of people, starting from infancy to old age and the sick. Make sure you find the time and spend some money for your health before it is too late. DXN products help your body to maintain optimal health. Give them a try, and you will feel the benefits of DXN products in a more natural way. Thank you for spending your time with us.